Hindi muna umuwi si Anthony sa bahay. Nagtuloy siya sa plantasyon. Balak niyang doon muna mamalagi ng ilang araw. Ngunit kinabukasan ay ginising siya ng katiwala. May tawag daw siya sa telepono. Si Senyor Edwin ho, importante daw. Sabi nito sa kanya. Pupungas-pungas pa niyang inabot ang telepono. Bakit pa? Anong ginagawa mo riyan? Parang wala kang problema. Anong ibig mong sabihin pa? Umalis ang asawa mo. Umalis si Danica. Naalarma siya. What happened? Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba ikaw ang dapat magpaliwanag kung ano ang nangyari at nag-alsabalutan si Danica? Nag-alsabalutan si Danica? And this is serious, Anthony. Sulat na lang ang iniwan niya. Huwag na raw natin siyang hanapin. At mukha talagang wala na siyang balak bumalik. Dala niya ang halos lahat ng mga importanteng gamit niya. Walang pinagsabihan si Danica kung saan siya pupunta. Dahil ang totoo ay hindi niya tiyak kung saan siya tutuloy pag-alis niya ng villa. Basta ang alam niya, gusto niyang lumayo roon dahil hindi niya kayang harapin ang puot ng kanyang asawa. Hiyang-hiya rin siya rito at kay Papa Edwin na tiyak niyang unang kakausapin ni Anthony. Naisip niyang tumuloy sa isang kaibigan at naging kaklase niya na taga Cavite, si Joy. Hindi naman siya tinanggihan nito pagkatapos niyang ikwento ang lahat ng nangyari. Nagawa mo yun? Pinaniwala mo silang lahat na may ginawa sa iyo si Anthony? Di makapaniwalang reaksyon nito. Ikaw na kilalang super conservative at demure sa campus. Naging kaklase niya ito sa De La Salle sa Cavite. Naging very close sila. Batid din ito ang tungkol kay Anthony. Paminsan-minsan ay nagkikita pa rin sila. Ewan ko kung baliw akong matatawag, Joy. Pero hibang na yata ako kay Anthony kaya ako nagawa yun. Nag-guilty naman ako pagkatapos pero hindi ko na alam kung papaano ko pang itatama yun. Saka nang marinig ko ang sinabi ni Papa Edwin na ipapakasal kami, itinapon ko ang lahat ng takot ko. But look at the consequence. I admit, kasalanan ko to. Kaya nga umalis na lang ako eh. Magpapalipas ka ng galit kay Anthony? Napabuntong hininga siya. Wala na akong planong bumalik doon. What? Seryoso ka ba? Tumango siya. Hindi ko na kayang harapin ang galit sa akin ni Anthony. Masasaktan lang ako. Saka alam kong dahil sa ginawa ko, lalo lang lumabo na matutuhan niya akong mahalin. So goodbye Villa, goodbye Anthony ka na pala? Tanging ang naglandas na luha ang kanyang naisagot. O sige, wag na muna nating pag-usapan yon. I know it still hurts. College days pa lang natin, wala ka nang bukang bibig kundi si Anthony. Ayoko nang umiyak, Joy. Pwede bang dito muna ako habang hindi ko pa alam ang gagawin ko sa buhay ko? Oh sure, matatanggihan ba naman kita? Para naman tayong walang pinagsamahan. Hindi ba't partners tayo noong naglagay tayo ng mga langgam sa upuan ng terror na prof natin sa economics? Kahit papaano ay nakuha niyang ngumiti at pahira ng luha sa kanyang mga mata. Binago niya ang SIM card ng kanyang cellphone para hindi siya makontak o makatanggap ng kahit anong message mula kina Papa Edwin at Levi. Magugulo lang ang isip niya. Baka maisip niyang magbalik sa villa at magkikita lang sila ni Anthony. Muli lamang siyang masasaktan. Desidido na siyang lumayo muna. Bahala na kung saan siya dalhin ang mga paa niya. Pipilitin niyang kalimutan na si Anthony. May tiyahin si Joy sa Cebu at nagdesisyon siyang doon na muna mamalagi at magsimula ng bagong buhay. Sanay naman siyang mamuhay na hindi mga kapamilya ang nakakasama. Kaya hindi siya nahirapang mamuhay kasama ang biyudang tiyahin ni Joy na Manang Letty kung tawagin. Como Cebuana ito. Once in a while ay nagpupunta si Joy sa Cebu. May grocery store si Manang Letty sa downtown proper, malapit sa isang malaking shopping mall. Naisip niyang doon magtayo ng isang gift shop. Home decors, gift items at women's accessories ang mga tinda niya. Sa unang buwan pa lang ay okay naman ang naging takbo nun, kaya dinagdagan pa niya ng ibang items. Wala na rin siyang balita kay Anthony. Gusto man niyang makibalita kina Levi, inawat niya ang sarili. Hindi pa siya handang magpakita sa mga ito. Bilib ako sa husay ng kamay mo sa business, Danica. Puri sa kanya ni Manang Letty, habang personal niyang inaayos sa display rack ang mga bagong dating na picture frames. Gayon din ang iba't ibang shapes at laki ng decorative at ornamental candles. Mag-aanim na buwan pa lang tong store mo, labas-masok na ang mga customer. Ang saya-saya ko nga, Manang Letty. Actually, sumubok lang ako.
Hindi ko ina-expect na magiging ganito ka-successful itong maliit kong pwesto. Ganoon naman talaga ang buhay eh. Kung maswerte ka sa business o career, hindi ka naman successful sa pag-ibig. Natawa siya sa sinabi nito. Nang magpaalam ito ay inabala na niya ang sarili sa pag-aayos ng mga displays. Miss, may mas malaki pa ba sa ashtray na to? Pamilyar sa kanyang boses na yon, kaya mabilis niyang nilingon ang nagsalita. Nanlaki rin ang mga mata nito nang makilala siya. Danica? Maang nasambit ni Carlos. Pagkuway na pangiti ito. What are you doing here, Carlos? May business summit kami sa Waterfront Hotel this weekends. Ikaw, I didn't expect to see you here. Why did you walk away? Mahirap ipaliwanag eh. I thought you got married with Anthony De Vera. Bakit ka umalis sa villa? Naghiwalay na ba kayo for good? Ang dami mong tanong, isa-isa lang. Natatawang sabi niya. Natutuwa siyang makita ito. Alam niyang mula rito ay makakabalita siya kahit papaano tungkol kay Anthony. Nangyayain siya ni Carlos sa isang kalapit na coffee shop ay nagpaunlak siya para makapagkwentuhan naman sila. Sa mga panahong katulad niyon, kailangan niya ng mga kaibigang makikinig. At isa si Carlos sa mga taong alam niyang mapagkakatiwalaan niya ng mga kinikimkim niyang nagpapabigat sa puso niya. Hindi na siya nangining ipagtapat din ng totoo. Isang malalim na buntong hininga ang isinagot nito matapos nitong humigop ng cappuccino coffee. Mabuti pang sa akin ka nalang nagpakasal, sabi nito pagkuwan. Naisip ko na rin yan, Carlos. Pero kung magpapakasal ako sa iyo para lang makalimutan siya, do you think it would be fair for both of us? Nagkibit ito ng mga balikat. Kung sa bagay. By the way, Carlos, kumusta na sila? Si Anthony? Si Papa Edwin? Hindi mo pa ba alam? Ang ano? Lumungkot ang ekspresyon ng abuhing mga mata nito. Dahil doon ay kinabahan siya. May nangyari bang hindi maganda sa mga De Vera? Marahan itong tumango. Saka nito ginagap ang kamay niyang nakapatong sa table. He died about a month ago. Para siyang sinuntok sa dibdib sa narinig na balita. Patay na ang Papa Edwin niya. Mabilis ang pagpapalit niya ng emosyon. Kahit anong pigil ang gawin niya, humanap ng daan ang kanyang mga luha. Maagap namang nag-abot ng panyo sa kanya si Carlos. Hinayaan nito ang ilang saglit na tahimik na pagluha niya habang magaan siya nitong hinahagod sa likod. He's more than a father to me, sabi niya sa garalgal na tinig. Hindi ko alam na wala na siya. Hindi man lang kami nagkausap. I thought you already knew. Nang umalis ako sa villa, iniwasan ko na talagang makibalita sa kanila. Ayaw ko na kasing makarinig pa ng mga panunumbat ni Anthony. Hiyang-hiya ko sa kanila ni Papa Edwin dahil sa ginawa ko. Alam ko namang kasalanan ko eh. But I was blinded by my love for him. Kaya lang, mukhang hindi niya yun naiintindihan. Bakit hindi kayo mag-usap? Talk of annulment. If you think wala ng future ang marriage nyo, why not make the separation formal? Para makapagsimula ka ulit. Nag-isip siya habang nagpapahid ng luha. I will. Will you come with me pagbalik ko sa villa this Monday? I'll go with you, Carlos. Ibibilin ko lang muna ang business ko kay Manang Leti at sa staff ko. Magkahalong lungkot at kaba ang nararamdaman ni Danica habang pabalik siya sa villa kasama si Carlos. Malungkot siya dahil pagdating niya roon, ay alam niyang hindi na sila magkikita pa ng kanyang Papa Edwin. Madalas pa namang sabihin noon sa kanya ni Mama Sean na kapag nauna itong nawala, ay alagaan niyang mabuti si Papa Edwin na ginawa naman niya. Malakas din ang kaba niya dahil hindi niya alam kung paano niyang haharapin si Anthony pagkatapos niyang mawala roon ng halos 8 buwan. Hinagod muna niya ng tingin ng harapan ng villa ng mga De Vera bago siya pumasok sa gate. Don't cry, honey. Sabi ni Carlos malapit sa tenga niya nang mapansing namumula na naman ang mga mata niya. Naalala ko lang si Papa Edwin. Nakakalungkot isipin na hindi na pala kami magkikita pagbalik ko rito. I don't think kailangan ko pang sumama sa loob. Hanggang dito na lang ako. Baka nandyan si Anthony. Tumango siya. Thanks for everything, Carlos. Just in case you need me, tawagan mo lang ako. Kinuha pa nito ang isang palad niya at pinisil iyon bilang pagpapakita ng suporta anumang oras na kailanganin niya ito. Iyon ang tagpo ng biglang dumating ang kotse ni Anthony. Huminto iyon sa tapat nila. Agad niyang binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ni Carlos. Bumaba ang salamin sa gawin ng driver's seat.
Saglit na tumigil ang paghinga niya nang bumungad ang gwapong mukha ng asawa. Walang salitang makapagpapaliwanag sa ekspresyon ng mukha nito pagkakita sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang makahulugan nitong tingin kay Carlos. Anthony, sambit niya sa isip. Biglang sumingit sa damdamin niya ang pananabik sa asawa. Kahit na hindi maganda ang nangyari sa short-lived marriage nila, nilampasan na sila nito. Tuloy-tuloy na pumasok ang kotse sa garahe. Nagkatinginan sila ni Carlos. Mukhang mainit ang ulo ng asawa mo. I have to go. Baka hamunin pa ako ng away niyan. Bagamat may himig ng pagbibiro ang sinabi nito, ay hindi niya nakuhang umiti. Sa terrace niya natagpuan si Anthony. Nakatayo ito roon at malayo ang tingin, pero alam niyang siya ang hinihintay nito. Umalis na ba ang boyfriend mong traidor? Ni hindi siya nito nilingon. Huwag mong idamay sa galit mo si Carlos, Anthony. Ipinagtatanggol mo pa ang lalaking yun? Madilim ang ekspresyon ng mukha nito nang humarap sa kanya. Ginawa niya akong gago. Siya lang palang nagtatago sa'yo. But he pretended he didn't know anything about you. For heaven's sake, hindi niya ako itinago. Iritado niyang tugon. Ha? Kaya pala bigla kang sumulpot at siya pa ang kasama mo. Ganito ba ang isasalubong sa kanya ni Anthony? Hindi man lang ba siya nito na-miss sa loob ng ilang buwang nawala siya? Hindi man lang ba ito nag-alala para sa kanya sa mga panahong umalis siya at namuhay ng mag-isa? Asa ka pa? Tuya ng isip niya. Pwede ba? Stop accusing me, Anthony. Wala ring alam si Carlos kung nasaan ako. No need to deny kung may relasyon kayo. I don't care. Maigting ang boses na sumbat sa kanya. But the point is, may conspiracy sa pagitan ninyong dalawa. Na wala kang parang bula. We didn't hear a single word from you. We didn't even know kung buhay ka pa. Sinisi ako ni Papa. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang hanapin kita. Pagkatapos, susulpot kang kasama ang Carlos na yun. Anong gusto mong isipin ko? Aksidenteng nagkita kami sa Cebu. Ibinalita niya sa akin ang nangyari kay Papa Edwin, kaya sumama ako sa kanya pabalik. So, alam mo na pala ang nangyari. Bahagyang nagsubside ang galit sa tinig nito. Ngunit magkasalubong pa rin ang mga kilay nito habang nakatingin sa kanya. Malungkot siyang tumango. What happened? Ang lakas-lakas pa niya nung umalis ako. Heart attack. Biglaan lang. Ang masakit nito, nawala siyang may galit sa akin. Ako ang sinisi niya sa pag-alis mo. Ipinahanap ka niya sa akin. Sa halip na maintindihan niya kung bakit ako nagalit sa'yo, sinumbatan pa niya ako. Napakagat-labi siya. Hindi niya akalaing daramdamin ng labis ni Papa Edwin ang kanyang pag-alis. Buong akala niya ay magagalit din ito sa ginawa niyang panluloko sa mga ito. Namatay siyang may galit sa akin. I am his son, pero mukhang mas mahalaga ka pa sa kanya. Ngayon ko naisip, nagtulong kayo ni Tita Sean sa pag-agaw sa kanya sa amin ni Mama. That's not true, Anthony. Maagap niyang salag sa sinabi nito. Iniisip mo lang yan dahil guilty ka. Sa halip na intindihin mo siya nang pakasalan niya si Mama Sean, galit ang pinairal mo. Para mo siyang pinarusahan ng ilayo mo ang sarili mo sa kanya. Kaya hindi mo siya masisisi kung may sama rin siya ng loob sa'yo. He expected you to understand him. At nasasaktan siya tuwing iginigiit mo ang niloko nila ni Mama Sean ng mama mo. Kaya pinarurusahan niya ako ngayon. Pinarurusahan? Maang niyang tanong. Hindi niya maunawaan ang sinabi nito. Hindi niya sa akin iniwan ang plantasyon. Mabigat ang tinig at matalim ang tingin nito sa kanya. Bakit hindi sa'yo? Nag-iisang anak kanya, hindi ba? Nagtataka ka ba o natutuwa? Sarkastiko nitong tanong. What are you driving at? Alam ko namang babalik kapag nalaman mong wala na si Papa. Para alamin kung kalahati ng plantasyon ang naiwan sa'yo. For God's sake, Anthony, hindi yun ang rason kung bakit ako bumalik dito. Nagmamalinis ka pa. Alam ko naman kung ano ang eksaktong tumatakbo sa isip mo. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyong hindi ako interesado sa kayamanan nyo? Mabuti na ring bumalik ka. At least, hindi na kita hahanapin pa. Bakit mo naman ako hahanapin? Bakit? Saad nito sa kahumugot ng malalim na buntong hininga. Alam mo ba kung ano ang nilalaman ng last will and testament ni Papa? Kumunot ang noo niya. Ano naman ang pakialam niya roon? Hindi ko alam kung galit lang siya nang gawin niya ang testamento. Pero kahit ang abogado niya ay hindi makapaniwala sa nilalaman nun. Hindi niya sa akin ipinamana ang malaking bahagi ng kayamanan niya.
kasama na ang plantasyon. Hindi sa'yo? Palagi kang kasama sa bawat desisyon niya. What do you mean? Ang pera sa bangko, membership sa mga groups, at ang villa na ito lang ang nilipat niya sa pangalan ko. Ang iba pa niyang business at ang plantasyon ay iniwan niya sa magiging anak ko. Anak mo pala, bakit kailangan mo pa itong sabihin sa akin? Kaya mo ba ako balak hanapin ay dahil gusto mong ipaanal ang kasal natin? Para makapag-asawa ka ulit at magkaanak sa ibang babae? No, malinaw na nakaspecify sa last will na inililipat niya ang pagmamay-ari ng plantasyon sa magiging anak ko, sa'yo, sa magiging anak natin, Danica. Seryoso na saad ni Anthony na nagpatigil kay Danica. Higit pa sa pagkabiglaang naramdaman ni Danica dahil sa sinabi ni Anthony, hindi siya makapaniwala. Bakit naman gagawin yun ni Papa Edwin? I don't know. Paasik na sagot nito. Matalim ang tingin nito sa kanya. Malamang na ginawa niya yun noong galit siya sa akin dahil umalis ka. At dahil biglang pagkawala niya, hindi na niya nagawang gumawa ng corrections or revisions. Bakit hindi mo ipetisyon sa korte ang legality nun? Sabihin mong galit lang si Papa Edwin ang gawin niya yun. Sabihin mong wala naman siyang ibang heir kundi ikaw. Hindi ko na iko-contest ang legality ng testamento. Dahil sabi ng abogado niya, mahirap patunayang wala sa loob ni Papa ang paggawa nun. Importanteng bagay yun para gawin niya ng emosyonal siya. Pwede ko lang i-contest sa korte ang nilalaman ng last will and testament kung mapapatunayan kong may question sa sanity niya ng ginawa niya yon. At hindi ko kayang ilagay sa ganoong kahihiyan si Papa. Napahakbang siya palayo rito. Bigla siyang nakadama ng magkahalong hiya at guilt. Panunumbat ang nakikita niya sa mga mata nito. Pakiramdam niya ay sa kanya nito isinisisi ang naging desisyon ng Papa nito. Besides, may paraan naman para mapunta pa rin sa akin ang plantasyon at iba pang kumpanya ni Papa. Pagkuway patuloy nito, bigyan mo ko ng anak, Danica. Parang tuod na hindi siya nakakilos sa kanyang kinatatayuan. Naguguluhang napatitig siya kay Anthony. That's ridiculous. Imposible ang gusto mong mangyari. At bakit imposible? You're my wife. And you are going to give me a child who will inherit everything. Pagsilang ng anak natin, malilipat sa pangalan ng bata ang plantasyon. At dahil minor de edad pa siya, I will have full control of it. What if hindi ako pumayag? Lalong tumalim ang tingin nito sa kanya. Mapupunta ang plantasyon sa nag-iisang kapatid ni Papa na nasa States. Napamaang siya. Matutuwa ba siya dahil gustong magkaanak ni Anthony sa kanya? Correction, hindi pala gusto. Kailangan lang nitong magkaanak sa kanya dahil sa plantasyon. Aangkinin lang siya nito para magkaroon ng anak sa kanya. Walang pagmamahal. Pupunlaan lang siya nito ng anak na magagamit nito upang mapunta rito ang plantasyon. She didn't like the idea. Alam niyang galit sa kanya si Anthony. Kaya posibleng sa tuwing may mangyayari sa kanila, galit nito ang mananaig. Magiging marahas ito. Dahil siya ang sinisisi nito sa naging testamento ng Papa nito. I'm sorry, Anthony, but I won't buy the idea. Hindi ka pwedeng tumanggi, Danica, dahil sinira mo ang buhay ko. Inilayo mo sa akin ang kalooban ni Papa nang bigla ka nalang umalis. Now it's time that you pay for everything you've done to my life. Napakasakit sa pagkatao ko ang hinihingi mo, Anthony. I'm not asking you to do this for nothing. His lips tightened. Kapag naipanganak mo na ang bata, bibigyan kita ng monthly allowance. Say 30,000 a month. Pakiramdam ni Danica ay bigla siyang namanhid. Bibigyan siya nito ng monthly allowance pagkapanganak niya sa anak na hinahangad nito. Ang ibig sabihin, itatapo na siya nito pagkatapos. Ipapaanal natin ang kasal natin para makapagpakasal na kayo ng Carlos na yun. Dagdag pa nito bago siya makabuo sa isip ng sasabihin. Ipapaanal natin ang kasal. Parang matulis na bagay na tumusok sa puso niya ang mga salitang yun. Ang hinihintay niya ay suyuin siya nito para bigyan ng second chance ang marriage nila. Ang mahalin siya nito. Galit siyang tumalikod. Hindi niya ibibigay ang anak na gusto nito kung hindi siya nito pag-aaralang mahalin. No way! Ngunit hindi pa siya nakadadalawang hakbang ay mabilis na siyang nahawakan ni Anthony sa braso. Not so fast, love. Hindi mo ako pwedeng basta nalang talikuran. Nagdidilim sa galit ang kanyang mukha nang lingunin niya ito. Let go of me! Buong diin niyang sabi habang pilit niyang binabaklas ang pagkakahawak nito sa braso niya. Hindi mo ba ako naintindihan? I said you're going to give me a child.
Ulit nito na halos idikit na ang mukha sa kanya. Pag-iisipan ko pa. Noon lamang siya nito binitiwan, ngunit hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanya. Matapos makipagsukatan dito ng tingin ay binirahan niya ang talikod. Malalaki ang mga hakbang na pumasok siya sa dati niyang silid. Mahigit 2 oras siyang nagkulong doon. Ayaw sana niyang umiyak, ngunit sa tindi ng sama ng loob niya, paano ba niyang mapipigil ang kanyang luha? Gabi na nang makarinig siya ng mga katok. Wala siyang balak buksan ang pinto sa pag-aalalang si Anthony ang nasa labas. Danica, si Levi to. Sabi ng tinig sa labas ng pinto. Sakalang niya binuksan ang pinto ng matiyak na hindi si Anthony ang kumakatok. Niyakap niya si Levi. Nag-alala kami ng husto nang umalis ka nang walang paalam. Hindi ka rin tumawag. Nagkaroon ng gapang mag-ama mula nang umalis ka. Wala na kasi akong mukhang ihaharap sa mag-ama nang malaman ni Anthony ang totoo. Hindi ko na kayang harapin ang galit niya. Kaya nga pala kita kinatok ay para sabihin sa iyong maghapunan ka na. Luto na ang paborito mong kaldereta. Kaldereta? Mahigpit ang utos ni Senyorito Anthony na ipagluto ka namin ng kaldereta. Alam kasi niyang favorite mo yun eh. Ipinaluto ni Anthony ang paborito niya? Kailan pa ito nagkaroon ng pakialam sa kanya? At kung ayaw mo raw siyang makasalo, pwedeng dalhin ko na lang dito ang hapunan mo kung type mong mag-dinner in bed. Napangiti siya. Maniwala akong inaalala ko ng lalaking yun. Ayaw mong maniwala, huwag mo. Pabirong ingos ni Levi. Sige na, kakain na ako. Dito na lang siguro. Naisip niya ang baka naman nakapag-isip-isip si Anthony na suyuin siya upang bigyan niya ito ng anak. Kahit masakit isiping baka iyon ang dahilan kaya siya tinatapunan nito ng katiting na importansya, humaplos pa rin sa puso niya ang munting gesture na iyon. Pagising ni Danica kinabukasan, ay naglakad-lakad siya sa baybay dagat. Hindi sinasadyang nakita niya roon si Carlos. Alam niyang ugali na nitong mag-swimming habang papasikat pa lamang ang araw. Hi, bati nito sa kanya. Ang aga mo, nasaan ang masungit mong asawa? Have you talked to him about a possible reconciliation? Malungkot siyang umiling. Hindi kami nakapag-usap ng maayos. Sinumbatan niya ako sa ginawa kong pag-alis. How about annulment? I don't know. Nako-confuse pa ako. Do you still love him? Umiling siya. May luhang sumungaw sa kanyang mga mata. Alam niya sa sarili na mahal niya ang asawa. Ngunit ito ay malabong suklian ng pagmamahal niya. Maging maayos pa kaya ang pagsasama ng mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.